Nagbabalik ang unang balita, dalawang taxi na kinarnap nito mga nakarang araw na recover po ng mga pulis sa isinagawang follow-up operation. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Makati City Police Anti-Carnapping Unit ang nakatumbok sa kinaroroonan ng inabandolang taxi na pag-aari ng Maria Rena Transportation Incorporated sa Barangay Guadalupe Nuevo, Makati City. Ang taxi na ito ang inialarma ng pulisya makaraang tangayin ng hindi pa nakikilalang suspect sa kabaan ng Ross Boulevard sa Pasay City. Sa kwento ng biktima, sandali raw siyang huminto sa tabi ng MMDA urinal para umihi. Pero paglabas niya, biglang humarurot na ang kanyang taxi. Dala-dala na ng sumalising suspect na nakasalubong pa niyang lumabas mula sa MMDA urinal. Tinangay ng suspect pati ang cellphone at kinita ng biktimang taxi driver. Ang naging metro niya, 1,700. Yun lang ang naiba. Tapos, nung iniwanan niya, totally wala ng LPG. Sa talaan ng PNP, ngayong linggo pa lamang, 3 taxi driver na ang natatangayan ng kanilang taxi matapos na huminto sa MMDA urinal para umihi. Lahat ng mga biktima, iniwang umaandar ang makina ng kanilang taxi at nakabukas sa mga pinto. Yung mga taxi driver, dapat kung iihi kayo dun sa mga MMDA designated urinal place, dapat papatayin nyo muna yung engine, kukunin nyo yung susi dun sa ignition na sasakyan ninyo. Na-recover na rin ng PNP sa Imus, Cavite ang isa pang taxi na tinangay naman mula sa umihi rin na driver sa kahabaan ng EDSA Extension malapit sa Taft Avenue. Sa investigasyon, hindi naman nasangkot sa anumang kaso ang mga tinangay na taxi. Kaya't sa ngayon, ang nakikitang motibo ng pulisya sa bagong modus na ito, hindi carnapping, kundi pera't kagamitan lamang ng taxi driver ang punteriya ng suspect. Para sa unang balita, Emil Sumangil, reporting. Ang modus operandi po ng mga tumatangay ng taxi at ang hakbang ng pulisya kontra carnapping. Bubusisiin natin yan mamaya sa Talakayan with Igan. Samantala, babaeng biktima na natagpo ang patay sa Norzagaray, Bulacan, kinilala na ng pulisya. May live report si Haji Rieta. Haji. Yes, Rhea, hanggang sa ngayon nga palisipan pa rin para sa PNP Norzagaray ang dahilan ng karumaldumal na pagbatay sa 2 tao na natagpuan sa Sitio Caymino sa Barangay Bitongol dito sa Norzagaray, dito sa Bulacan. Ayon sa mga nakausap ng news team sa PNP Norzagaray, wala pa raw lead sa mga suspect na nasabing krimen. Ayon kay Police Inspector Anthony Torres, Deputy Chief of Police ng Norzagaray PNP, nakuha na raw ng pamilya ng lalaking biktima na nakilalang si Reynaldo Foliosco na taga Tondo, Maynila at isang land specialist. Kinilala naman daw ang babaeng biktima ng kanyang mga kamag-anak na si Charmaine Santos na taga Tondo, Manila rin. Sa ngayon, nasa RG Ramos Funeral Service dito sa Bulacan ang bangkay ng babae at inasahang kukunin ng pamilya ngayong umaga. Patuloy naman daw ang pulisya sa pag-imbestiga sa tunay na motibo sa nasabing krimen. Nasa kustodiya naman daw ng DSWD ang batang natagpuan kasama ng 2 bangkay. Rhea? Maraming salamat, Haji Rieta. Nagulat live mula sa Norzagaray, Bulacan. Kaugnay po ng balita yung mausap natin si PO2 Melvin Capili ng Norzagaray Police. PO2 Capili, good morning po. Good morning po, sir. Opo, yung sanggol o yung bata, mga 2 buwan ho ba yun? Ilang taon na ho ba yun? Mga 2 taon na po. 2 taon, okay. Apo. Ano pong pagkakilan ngayon nun? Kanino ho siya kamag-anak, nung babae o nung lalaki? Doon po sa nanay po nung biktima na si Charmaine, nandito po, sir, dumating kagabi at na-identify na po yung bata. O nga po, kanino po yung anak nung Charmaine? Opo, anak po ng Charmaine. Ba't po kasama siya nitong lalaki doon sa Norzagaray? Ayon po ron sa kay Charmaine, sabi po nung magulang, lagi na raw po kasama to at hindi po iniiwan sa bahay, sa Tondo. Kaya pag umalis po siya, lagi pong kasama yung bata. Yung lalaki, yung lalaking may edad? Ayun pa po, under investigation pa po at hindi po pa namin alam kung bakit po magkasama silang dalawa. So hindi siya kilala nung magulang ni Charmaine? Kilala rin po, kaso wala na po ito sa Tondo, matagal na. Opo. Walang relasyon itong 2 ito? Wala po. At anong motibo o anong anggulo ang tinitingnan niyo po, PO2 Capili, kaugnay nitong krimeng ito?
Sir, under investigation pa po at inaalam pa po namin, sir, yung result po ng SOCO. Okay. Yung babae siya ang nakatali pero yung lalaki hindi, di ba? Hindi po ako. Pero parehong nagtamo sila ng saksak sa kanilang katawan. Opo, sir, pareho po may saksak. Yung itong 2 taong gulang na bata, ito ay iniwan ng buhay. Opo, mga 10 feet lang po ang layo niya ron sa biktima na si Charmaine po. Meron na ba kayong tinutumbok na mga suspect o may nakakita dito sa krimen na ito? Sir, under investigation pa po, sir. At magpapaalam naman namin kung meron na pong... Okay. Doon ba sila itinapon o doon ginawa yung krimen? Hindi ko pa po, sir, masabi kasi iniintay pa po namin yung result ng SOCO. Yung SOCO. Opo. Okay. Maraming salamat po. Good morning. Yes, sir. Opo. PO2 Melvin Kapili po ng Norsagaray, PNP. Pang-torture umano ng 6 na pulis Maynila sa 2 hinihinalang holdupper, iniimbestigahan na ng Commission on Human Rights. Yan ay matapos na magreklamo ang pamilya ng 2 lalaki na pinagpapalo at binanlian pa raw ng mantika ng mga pulis. Narito ang report ni Rida Reyes. Lapnos ang anit at likuran at ilang pasa sa katawan. Yan ang iniwang bakas na umano'y ginawang kalupitan ng ilang arresting officer ng MPD Station 3, Blumentritt Police Community Precinct sa mga robbery hold-up suspect na sina Jerry Diaz at Romel Perez. Kwento ng dalawa, nitong Lunes ng madaling araw daw, nandaputin sila ng mga pulis dahil sa pang-hold up umano ng isang jeep. Pero matapos ipamedical sa presinto, tinorture na raw sila. Binanlian kami sa biglaan. Sinabuyan kami ng mukulong mantika. Pagpapalo kami ng balila. Maliban doon, ano pa ginawa sa inyo? Plastic po kami. Plastic po kami. Si Kuya muna. Pinupot po kami. Hindi po rin nakatao yung ginagawa niya, ma'am. Kung nakahuli po, ako lang na lang po. Huwag naman pong ganito. Ang live-in partner ni Diaz na si Charito Yamson, nasaksihan daw ang nangyaring pagmamalupit. Tagal ko sa mga hype na pulis na hindi ako papayag, hindi matanggal yan. Talagang nasa isip ko yung mga pagmumukha ng mga walang niyang pulis na yan. Sandaling sinuri ng CHR Forensic Specialist ang mga tinamong sugat ni na Perez at Diaz. Ilang saglit pa, iniharap na rin sa mga taga-CHR ang 6 na pulis Maynila na inakusahan ng torture. Hiniling ng CHR na huwag munang kilalanin ang 6 na pulis hanggat di pa natatapos ang kanilang investigasyon. Baka din naman malabag ang karapatang pantao ng mga pulis din on the other hand, di ba? Kasi baka pag turo lang ng turo, di ba, hindi din natin masasabi. So, wini-weigh natin. Ang pamunuan ng MPD Station 3 naman, nakahanda raw makipagtulungan sa CHR. Ang istasyon namin po rito, makikipag-cooperate kahit na anong investigating agency dyan para matapos ang pag-iimbestiga. Hindi ho kinokondo ng commander namin. Kung ano man talagang may kasalanan, let justice prevail, di ba? Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Pilipinas Scouts may mensahe para sa pambato ng Pilipinas sa Homeless World Cup na gagawin po sa Paris, France. At 7 taong gulang na bata na nahulog mula sa balkonahe sa China na iligtas.